Ano ang sa tingin nyong susunod na mangyayari o gagawin nung si Jun Abines? Susuko? Manlalaban? O magtatago? Yan, nasa tatlo lang yan mga kababayan. Susuko, manlalaban, o magtatago? Komento nyo kung ano gusto nyong gawin dyan para naman matulungan natin siyang magdesisyon. No? Pero, wag nyong sabihin manlaban. No? Kawawa. Baka mamaya sundin, yari naman. Sabihin, kasi yung mga tao, sinunod ko lang, manlaban daw ako Yung kanyan, pinakasimple para maintindihan natin mga kababayan. Sa isang mataas compound na mataas ang mga pader, may nagpapaputok. Identified yung tao. Hindi mo naman pwedeng pasukin ka agad yun at kunin ang kanyang baril. So pupunta ka sa judge. Judge, itong tao na to, merong baril yan. Naririnig namin nagpapaputok. Pahingi ng search warrant para legal naming mapasok ang kanyang bahay at masis ang kanyang property. Ganun din, parehas na parehas lang po yung kay Abines. Because doing the thing, papasukin mo ang bahay ng isang tao, isis mo ang property without any court order, that's a very, very big violation, constitutional violation yan. Hindi, tsaka kapag yung walang court order mga kababayan, pumasok ka lang, no? Yun nga, may beng-beng nga di ba? Pag pumasok ka nang walang paalam, naku, baka sabihin pa, eto po pumasok sa loob ng aking property. Hindi po nagpapaalam sa amin. Yariin ka pa niyan, bariling ka pa niyan sa loob. Kasi po, plano niyang magnakaw dito Lugi ka. Di ba? Iba talaga yung kagaya nung legal na ginagawa po ni General Torre. Yan yung mababiolate mo ang Bill of Rights na nag-assure sa lahat ng Pilipino na you are secured in your right sa home, property, and everything from unwarranted searches. Which is the argument of Jun Abines na hindi daw inantay yung lawyer niya and this was done without the presence of an attorney. Kita mo naman yung mga ganong klaseng ang mga yan yung hihintayin ko sa kanyang counter affidavit. Isulat niya, pirmahan niya lahat ng kanyang mga allegation para malaman natin kung anong totoo. Pero I have to remind him na meron kaming body camera and everything at malalaman kung sino yung mga mandated na dapat witnesses doon at kung kami ang comply. Ngayon kung may problema siya, file the case, pirmahan niya. The problem with these bloggers is that marami sa kanila assert, pero pag you take them on their words, biglang atras na, hindi, ganito pala yun. Baka parehas din ng mga vlogger na yung mga yung matatapang po. Matapang kami! Banat kami! Sabihin namin to, kahit walang katotohanan. Tapos pag pinapatawag na sa Congress, wala na. Iiyakan na. Di ba? So hindi na pupunta, hindi na mga sisipot. Civilian can avail of this remedy. The route that you took. Magpa-file ng complaints, cyber libel complaints, anti-cybercrime group, and then pwedeng magkaroon ng search warrant. Actually, marami na tayong mga kababayan na nag-avail niyan. Hindi lang napapublicize. Ito na, medyo na-publicize, syempre, dahil ako nga ang complainant. Okay. So, medyo But of course, there are questions as to the way this turned out bukod sa mabilis, no? Kasi parang 3 days na nakuha niyo na, sabi niyo po. Ganun naman talaga. Ganun naman talaga. Mabilis. Mabilis. Pangalawa, mga tao po ninyo ang nag-search. So ACG, Anti-Cybercrime Group, kami nasa labas at kami ay pumasok na lang nung po-provide kami ng security kasi kukunti lang ng ACG. So si ADG and ACG undertook that operation jointly. Okay, but you are the PNP CIDG head and this is a case under you. To avoid a conflict of interest, are you willing to let them handle it? Actually, ACG is handling it. Ako complainant kasi ako I am really directly responsible for this. Kasi kamay ko ang nagtaas dito na ako ho ang biktima rito. Yung gadgets po ay nasa possession po ninyo ngayon? Hindi, nasa ACG. Wala naman ako technical. Talagang wala sila. Hindi sila sumasawsaw, nasa ACG, mga kababayan. ACG, okay. Wala akong technical capability para... Was there any arrest that happened? Wala ho. Wala. So it was the search warrant? Yes. Okay. Article 353 of the Revised Penal Code identifies libel as the public and malicious imputation of a crime, vice, defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, circumstance tending to cause dishonor, discredit, or contempt
of a person, meron pong iba nag-aalala that this might be an overreach of that definition of libel. Para po sa inyo, yung meron po kayong litrato na nasa ospital, yun po ang ang definition ng libel na po para sa inyo yun. The judge had granted a search warrant. So I believe that we have satisfied Article 353 of the Revised Penal Code. Okay. All right. Correct naman, mga kababayan. Hindi naman, sige, pumunta kayo doon. Mas kumuha pa kayo ng mga ebidensya. Ginrante. Kumbaga sa umpisa pa lang, mga kababayan, kung sa tingin nilang walang libel doon sa ikinakaso ni General Torre, sa umpisa pa lang po, wag na, mag-aaksaya lang tayo ng panahon dyan. Wag na. Wala din, mababasura din yan. So meron ho talaga, mga boss chief amo, sir. Last na. Let's go to your role as PNP CIDG chief. Yes, ma'am. Another topic that is coming up in the House is the reopening of the investigations into the war on drugs. Yeah. Meron po ba kayong mga kasong nasa hanay na yon? Yes, sa start ng Quadcom, nung nasa Quadcom pa, open pa ang Quadcom, we have already started reviewing the cases, especially yung may mga complaints, may mga complainants. So, napakarami kasi noon ng mga suspected war on drug killings na, alam natin, napakarami na namatay. Inuuna namin ngayon yung mga may nagko-complain, yung mga pumunta sa Quadcom na mga kamag-anak, kasi siyempre limited the resources, we have to prioritize. So, unahin namin yung may mga kamag-anak na talagang hinahanapan ng hustisya, and we intend to deliver justice for them. How about the possible cases against law enforcement? Because pag EJK, kasama dyan ng police, sila yung inaakusahan na yun nga, sa extrajudicial killings. Meron po ba kayong investigations into the EJ case? Basically, we are looking at our colleagues in this matter. Kasi ang mga nirereklamo is identified naman ng mga pamilya At meron talagang spot report naman yan. Those will be under review kasi may mga motu proprio investigation na ginawa diyan ng administrative bodies namin diyan. Several lawyers are saying it is difficult to establish a credible case dahil po yung ebidensya ang medyo matagal-tagal na po yung time period na inimbestigahan. Well, watch us. Pag naghanapan ng ebidensya dyan, watch si IDG. I'll be presenting it personally. So, ilan po yung kaso sa ngayon na tumatakbo? Well, medyo marami-rami And there were even calls now siyempre sa circles namin na kesyo protect this guy kasi inaabuso yung mga colleagues namin. Hilig po ng mga DDS. Protect this guy at all costs. Kasi daw po, yun yung mga hero nila, mga kababayan. May ichichika ako sa inyo bago tayo matapos. No? Ano ngayon? Pagpasok po ng Pebrero, ayan, mga kababayan, magugulat na lang po kayo. Bumubuhos yung mga kaso, mga boss chief amo, sir. Ano po? Bumubuhos yung mga kaso. Hindi ko pangungunahan. Pero sandamakmak po yan. Magugulat na lang po kayo sa unang linggo ng Pebrero, mga boss chief amo, sir. Siguro pinaka-late mga mid-February. Ayan po. Talagang gulo-gulo na ho yan. Yung iba ho dyan hindi na ho alam kung ano yung kanilang mga gagawin. Wala tayong magagawa. No? Yung inaakala nila na hindi sila lumalabag sa ginagawa nila, labis-labis po pala. No? Nasa sa alaula na pala nila yung ating batas. Kaya magpapaalam muna ako sa inyo, antabayanan nyo yung mga yan, mga boss chief amo, sir. Paalam.